Umaasa ang Malacanang sa Interpol Red Notice para mahuli na sa wakas si resigned Congressman Zaldico. Pero ayon sa isang eksperto, tila may alas na hawak ang dating mambabatas. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa habulan ng gobyerno at ni Zaldico, panalo raw si Ko ngayong may pending political asylum petition na ito sa France, ayon sa isang eksperto. Kahapon, kinumpirma ng Malacanang na kakausapin agad ni PBBM ang French at Czech governments para alamin kung ano pa ang pwedeng gawin ng administrasyon para mapauwi ang pugante. Is that an admission that something went wrong somewhere? Yan po ang pag-uusapan. Kung meron nga ba tayong pagkukulang o meron bang hindi nagawa para po mas maliwanagan tayo, ano pa ang dapat gawin at ano pa ang dapat maitulong ng ibang bansa, lalong-lalo naman po na tayo naman po ay meron tinatawag na United Nations Convention Against Corruption. Ayon kay Dean Enrique de la Cruz ng Baliwag University College of Law, best remedy para kay Ko ang asylum application. Wala na raw choice ngayon ng Pilipinas kundi makipagdebate na prosecution at hindi persecution ang paghahabol nito sa dating kongresista na isa sa key figures ng flood control scandal. Interpol Red Notice ang isa sa mga solusyong nakikita ng gobyerno. Bagaman makapangyarihan ito, 4 hanggang 6 na buwan ang tipikal na proseso para rito. At hindi naman daw ito isang arrest warrant kundi isang worldwide alert para malocate ang isang individual pending any legal action from a requesting country. Dagdag ni De La Cruz, hindi pwedeng puwersahin ng Interpol ang sinamang member state nito na arestuhin ng isang puganteng may red notice. Kung nasaan kasi ang pugante, halimbawa si Zaldico sa France, depende rin sa domestic laws ng France ang kanilang aksyon. At dahil nasa France na nga si Ko, may specific legal conditions daw ang French government gaya ng isang formal extradition request bago pa man madetene ang isang pugante. Ayon pa kay De La Cruz, protected ngayon from deportation si Ko at mas mahihirapan na raw itong arestuhin ng base lang sa isang international alert. Kung susumahin, ang isang aresto na base lang sa red notice ng Interpol nang walang konsiderasyon sa official status ng isang pugante bilang asylum seeker, lalong-lalo na sa mahigpit na requirements ng France, highly unlikely para sa eksperto. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.